Tanong ni Vitaliano Bagukan. Unya, gipaundang naman ang inyong sabat. Usias 2:11. Silang gihapon mo. Alam nyo mga ginigil mga taga-subaybay, napakaraming bisis na hong naitanong ito sa atin. Maraming bisis na rin po natin itong nasagot. Pero sa aming tandem ni Brother Gomer, ngayon lang ito naitanong. Kaya aking hahayaan na siya ang bumangka dito sa tanong na ito. Yeah. Basahin muna siguro natin yung 2:11 ng Oseas. Ang sabi ay ganito, akin din namang papaglikatin ang kanyang mga kalayawan, ang kanyang mga kapistahan, ang kanyang mga bagong buwan at ang kanyang mga sabat, at lahat ng kanyang takdang kapulungan. So, malaki ang problema nila, Brother Johnson, sapagkat hindi nila binasa yung buong talata. Yeah. Ang sabat, bago natin balikan itong Oseas, Brother Johnson, nais ko munang bigyan sila ng background kung ano ang sabi ng Panginoon tungkol sa sabat. Ang sabi ng ating Panginoon sa sabat, ng ating Panginoong Hesukristo mismo, Brother Johnson, sa 2:7 ng Marcos, 2:27 ng Marcos. Kung may doon sa ibang talata ito, magandang basahin, pero babasahin ka muna dito. Sa 2:27 ang sabi niya, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang sabat ng dahil sa tao. At di ang tao ng dahil sa sabat. Yeah. Kung mapapansin natin dito mga kapatid, kung doon sa ibang translation, Brother Johnson, may mababasa tayo na ang sabat ay ginawa para sa kabutihan ng tao. No? Tama. Sabi niya. At dito, makikita natin, Brother Johnson, ang gusto kong ipapansin sa kanila, kung doon sa 2:11 ng Hoseas ay pinaglikat ng Diyos ang sabat, pero ang sabi ng ating Panginoon dito sa Marcos ay ginawa ang sabat sa ikabubuti ng tao. Ang gusto kong ipapansin, Brother Johnson, kapag tinanggal sa iyo yung ikabubuti mo, maganda ba yon? Halimbawa, binibigyan ka ng allowance ng magulang mo. Okay? Ikaw ay nag-aaral, binibigyan ka niya ng allowance para sa kabutihan mo yan. Okay? Ngayon, pag ito ay tinanggal ng magulang mo, yung allowance mo, maganda ba yon? Kapag tinanggal yung para sa kabutihan mo, ito ba'y magandang sinyales, Brother Johnson? Hindi. Ano? Kung yung sabat ay ginawa para sa kabutihan ng tao, tapos ito ay tinanggal ng Diyos or pinaglikat ng Diyos, ay may problema. Kasi ito para sa kabutihan eh. Ano? Kasi kung halimbawa, ang pagkain ay para sa kabutihan ng tao, tapos ito ay tinanggal, abay, may problema, Brother Johnson. Hindi ba? Tama. At kung talagang doon sa, ang pagkaunawa nila doon sa Oseas 2:11 ay wala na yung sabat, ay bakit naman hanggang sa pagdating ng ating Panginoon ay pinagtatalunan na naman yung sabat? Di ba? Napansin niyo po yun, kanino pinaglikat sa Israel? Ay nung dumating ang ating Panginoon, ang sabi niya, basahin ulit natin sa 15:24, Israel pa rin yung kausap niya. Ang sabi niya doon Mateo 15:24, datapwat siya sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Abay, malayong-malayo na ito, Brother Johnson, sa Oseas. Pero nung ang ating Panginoon ay dumating, abay, issue pa rin itong sabat. Ay bakit kung doon sa Oseas ay pinaglikat na, wala na, ay bakit pagdating ng ating Panginoon ay issue pa rin? At ang sabi ng Panginoon pa, kung itutuloy pa natin yung Marcos 2:28, sabi niya, kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng sabat. So, Panginoon din naman siya ng sabat na pinaglikat na ng Diyos doon pa lang sa Hoseas.
So dapat nating mapansin ito mga kapatid. So ano yung naging pagkakamali ng unawa nila dito, Brother Johnson? Yung 2:11, kung inyo pong mapapansin mga kapatid, hindi po yan yung umpisa nitong talata na ito. At kung titingnan natin, siguro mas maganda, basahin natin yung umpisahan siguro natin, Brother Johnson, ng pagbabasa sa talatang 5. Yan. Babasahin ko ito hanggang talatang 11 para makita ng ating mga taga-subaybay ano ba talaga yung gustong mangyari ng ating Panginoon dito, bakit niya paglilikatin. No? Paglilikatin niya. Okay? Ang sabi niya sa 5, sapagkat ang kanilang ina ay nagpatutot. Siya na naglihi sa kanila ay gumawa ng kahiya-hiya. Sapagkat kanyang sinabi, ako'y susunod sa mga mangingibig sa akin, na nangagbibigay sa akin ng aking tinapay at ng aking tubig, ng aking lana at ng aking lino, ng langis ko at ng inumin ko. 6, kaya't narito, aking babakuran ng mga tinik ang iyong daan, at ako'y gagawa ng bakod laban sa kanya, na hindi niya masusumpungan ang kanyang mga landas. 7, at siya ay susunod sa mga mangingibig sa kanya, ngunit hindi niya sila aabutan. At hahanapin niya sila, ngunit hindi niya sila masusumpungan. Kung magkagayoy, sasabihin niya, ako'y yayaon at babalik sa aking unang asawa, sapagkat naging mabuti sa akin kaysa ngayon. So makikita mo rito, ito yung kasaysayan na sinasabi ng bayang Israel, na ang bayang Israel, Brother Johnson, ay nagpatutot. No? At ang sabi dito, ini-illustrate na sa pagpapatutot, ang sabi dito, babakuran, hindi niya aabutan yung mangingibig, at sasabihin nitong patutot, ako'y yayaon, babalik sa aking unang asawa. Pagkatapos niyang magpatutot, nung nakaranas siya ng hindi magandang mga karanasan, ay iisipin niyang babalik doon sa unang asawa niya. Sa 8, sapagkat hindi niya nalalaman na ako ang nagbigay sa kanya ng trigo at ng alak at ng langis at nagpaparami sa kanya ng pilak at ginto na kanilang ginagamit kay Baal. Nakita niyo po ito? Yung mga blessings na ibinibigay ng Panginoon, Brother Johnson, sa bayang Israel, katulad ng trigo, sabi niya, alak, langis, nagpaparami sa kanya ng pilak, ng ginto. Ngunit ito, ang sabi niya, ay kanilang ginagamit kay Baal. Ay ito pala yung ginagawa nila, Brother Johnson eh. Kaya dito sa 9, ito na po, ang sabi niya, kaya't aking babawiin ang aking trigo sa panahon niyaon, at ang aking alak sa panahon niyaon, at aking aalisin ang aking lana at ang aking lino na sana'y tatakip sa kanyang kahubaran. Napansin niyo po? Dahil sa ginagawa ng bayang Israel, ito po yung kaparusahan na ibibigay ng Diyos. Ang sabi niya ay babawiin ang trigo, ang alak, aalisin ang lana, ang lino, na sana'y pantakip sa kanyang kahubaran. Pagdating sa 10, ang sabi niya, at ngayoy aking ililitaw ang kanyang kahalayan sa paningin ng mga mangingibig sa kanya, at walang magliligtas sa kanya mula sa aking kamay, sabi ng ating Panginoon. So ito, Brother Johnson, itong binabanggit na ito, sa 9, ito po ay parusa. No? Parusa ito ng ating Panginoong Diyos sa bayang Israel sapagkat sila ay nagpatutot. Naglingkod sila kay Baal. At ang masakit, yung ginagamit nilang paglilingkod kay Baal, ayun yung mga ibinibigay ng ating Panginoong Diyos sa kanila. Katulad ng trigo, alak, lino, lana.
Ang sabi dito mga kapatid. At pagdating sa talatang 11, ito pa po yung pahayag ng Diyos. Akin din namang papaglikatin ang kanyang kalayawan. Napansin niyo po yan mga kapatid? Ang kanyang mga kapistahan. Ano po ito? Parusa. Parusa po ito ng Diyos dahil ang bayang Israel ay nagpatutot, naglingkod kay Baal. No? Ang kanyang mga bagong buwan at ang kanyang mga sabat at lahat ng kanyang takdang kapulungan. Ay itong binabanggit pala Brother Johnson sa talatang 11, ito po ay parusa ng Diyos. Hindi po ito parang gusto nilang palabasin. O tingnan nyo, pinaglikat na ang sabat. Ay ang tanong, bakit nga pinaglikat? Kaya nga ang sabi ko kanina, kung titingnan natin mga kapatid, ang sabat, sabi ni Kristo, ay ginawa para sa ikabubuti ng tao. Ngayon, pag tinanggal itong para sa ikabubuti ng tao, abay may problema. At nakita natin, Brother Johnson, dito sa Osias, napakalaki ng problema. Bakit? Sapagkat itong mga Israelita ay naglilingkod kay Baal. Kaya bilang parusa sa kanila, hindi lang sabat yung pinaglikat dito, Brother Johnson. Mhm. Kaya nga kung uumpisahan natin sa talatang 9, no? Ay dito nga sabi niya aking babawiin ng trigo. Kasama pala yung trigo. Pati ubas dyan sa verse 12. Pati alak, sabi niya aalisin ang lana, aalisin ang lino. Kasama yung sabat. Akin din namang paglilikatin ang kanyang kalayawan, ang kanyang kapistahan, ang kanyang bagong buwan, at ang kanyang sabat, at lahat ng kanyang takdang kapulungan. Ay ito po'y parusa ng Diyos, Brother Johnson, para malaman lang nila. At sa 12, at aking iwawasak. Nakita nyo? Ang kanyang mga puno ng ubas at ang kanyang mga puno ng igos na niyang sinasabi, ang mga ito ang aking kaupahan na ibinigay sa akin ng mga mangingibig sa akin, at ang mga yaon ay aking gagawing isang gubat at kakanin ng mga hayop sa parang. Kaya ang kalalabasan nito, Brother Johnson, kapag ang bayang Israel ay nawalan ng sabat, pinaglikat yung sabat, ang ibig sabihin pala nito, Brother Johnson, sila ay pinarusahan ng Diyos. Mhm. Okay? Kaya, kung ating titingnan, kapag ikaw ay hindi nagsasabat, wala kang sabat, abay ang ibig sabihin yan, parusa ng Diyos yan, hindi po yan blessing ng Diyos, sapagkat ang sabat nga ay ginawa para sa ikabubuti ng tao. Ngayon, ano ang ginawa ng Diyos para itong mga ito ay mangyari? Sila po ay naalipin. Hindi ba? Lahat ng ito ay talagang nawala kasi naalipin po sila sa Babylonia bilang kaparusahan. Kaya nung naalipin sila sa Babylonia, makakapagsabat ba sila? May takdang kapulungan ba sila? Mayroon ba silang bagong buwan? Wala rin. Makikita niyo po yan, mga kapatid, Brother Johnson, mayroon pang isang talata dito sa Panaghoy. Tingnan po nyo, ginagamit din nila ito sa Panaghoy 2:6. Ang masakit, ito lang ang binabasa, 2:6 lang ng Panaghoy. At kanyang inalis na may karahasan ang tabernakulo niya na gaya ng nasa halamanan. Kanyang sinira ang kanyang mga dako ng kapulungan, ipinalimot ng Panginoon ang takdang kapulungan at sabat sa Sion. Ay ang gusto nilang mangyari dito, Brother Johnson, ay parang ito ay mabuti. Pero kung titingnan po natin mga kapatid, tingnan niyo po sa verse 5. Ang Panginoon, sabi niya, ay naging parang kaaway. Kanyang nilamon ang Israel. Napansin niyo po yan mga kapatid? Kanyang nilamon ang lahat niyang palasyo, kanyang iginiba ang kanyang mga katibayan, at kanyang pinarami sa anak na babae ng Huda ang panangis at panaghoy. At kanyang inalis na may karahasan ang tabernakulo.
niya na gaya ng nasa halamanan. Kanyang sinira ang kanyang mga dako ng kapulungan, ipinalimot ng Panginoon ang takdang kapulungan at sabat sa Sion. Kaya nga, naging masuwayan ng Israel, Brother Johnson. Kaya ito yung naging parusa. Parusa po ito sa bansang Israel. At hindi lamang yung sabat ang inalis sa kanila sapagkat sila nga ay naglingkod. Kasi kung tayo po ay mangingilin ng sabat, ang sabi ng Isaias, Brother Johnson, tingnan mo ha, sa Isaias 56, ano bang sabi dito? Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito na nangingilin ng sabat upang huwag lapas tanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. So makikita po natin mga kapatid, kapag tayo po ay sumusunod sa Diyos, ay ibinibigay niya sa atin yung kanyang pagpapala. At ang sabi ng ating Panginoon, ginawa ang sabat para sa kabutihan ng tao. Okay? At kung sabihin natin, Brother Johnson, sasabihin nila para sa Israel yung sabat. O kung para sa Israel ang sabat, ay bakit nga tinanggal ng Diyos? Kasi nga, ito po ay bilang parusa sa kanila. So ang ibig sabihin, kapag ikaw ay wala ng sabat, Brother Johnson, anong ibig sabihin nito? Parusa ito ng Diyos. Parusa po yan ng Diyos. Tingnan po natin mga kapatid sa Ezekiel. Tingnan po ninyo sa Ezekiel, sa talatang 20, Brother Johnson. Ang sabi dito, bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaking banal sa kanila. Pansinin po ninyo yung talata. Ang sabi ng Panginoon, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila. Kung ang sabat, Brother Johnson, ay tanda sa Israel at sa Diyos, at kapag ito itinanggal ng Diyos yung sabat, ay ano yun? Ang ibig sabihin, inaalis niya yung tanda ng pagiging bayan niya sa Israel. Bakit? Sapagkat ang mga Israel nga ay naglingkod kay Baal. At ang sabi dito, upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Ito po yung isang purpose ng sabat. Ay tapos ito'y aalisin. Aalisin, inalis ng Diyos sapagkat sila nga ay nagpatutot, naglingkod kay Baal. Sa talatang 13, ituloy po natin. Ngunit ang sangbahayan ni Israel ay naghimagsik. Pansinin po ninyo laban sa akin sa ilang. Sila'y hindi nagsilakad ng ayon sa aking mga palatuntunan at kanilang itinakwil ang aking mga kahatulan na kung gawin ng tao ay mabubuhay sa mga yaon. At ang aking mga sabat ay kanilang nilapastangang mainam. Nang magkagayoy sinabi ko sinabi ko na aking ibubuhos ang aking kapusukan sa kanila sa ilang upang lipulin sila. Napansin niyo po yan mga kapatid. Kaya isa sa kasalanan nitong mga ng bayang Israel ay talagang sinalangsang nila itong sabat. Kaya pagdating doon sa Hosea, Brother Johnson, makikita po natin yung galit ng Diyos. Kaya pinatigin niya lahat, kapulungan. Hindi lamang sabat Ang problema, sinisingle out po nila yung sabat doon. Pero kung titingnan po ninyo yung talata, ay hindi lamang po sabat ang pinag-uusapan. Kung uumpisahan nyo nga po sa 9, ulitin ko po ulit, kasama yung trigo. Abay, pag binawi ba ang trigo sa Israel, magandang senyales ba yan? Hindi po. Kaya nga, dito, kailangan po nating tingnan yung konteksto, bakit po ito isinulat ni Hoseas. No? Hindi po ito para sabihin wala na ang sabat. Kundi kaya ito pinaglikat ng Diyos sa bayang Israel sa panahon na ito ay sapagkat ang bayang Israel ay talagang nagpatutot, ang sabi dito, at sila ay naglingkod kay Baal. At dahil sa galit ng Diyos, ayan po yung naging resulta. Kanyang pinaglikat ang kalayuan, ang kanilang kapistahan,
ang kanyang bagong buwan, ang kanyang sabat, at lahat ng kanyang takdang kapulungan. Ay kung ang gusto nyong mangyari ay itong mga binanggit dito ay wala na lahat, ay bakit po may pagpupulong itong mga lumalaban? Hindi ho ba? Pansinin po ninyo, yung bang nagbabasa nitong 2:11 ng Oseas, walang mga pagpupulong? Hindi ho ba may mga pagpupulong din? Ay bakit dito pinaglikat ng Diyos? Kasi nga po, ito po ay bilang parusa ng Diyos sa bayang Israel sapagkat sila ay nagpatutot. Napakaliwanag niyan, Brother Johnson. Kaya kung sasabihin nila na dahil dito sa 2:11 wala nang sabat, abay dapat pati pagpupulong wala rin. Kasi kasama din po yan na binanggit dito. Pero ngayon, mayroong mga takdang kapulungan sila eh. Hindi nga lang araw ng sabat. O, di ho ba? Araw ng linggo yung iba naman araw ng Huwebes. O, yung iba araw ng Biyernes. Pero meron po silang takdang kapulungan. Ay bakit meron silang takdang kapulungan kung dito sa 2:11 ay pinaglikat ng Diyos? Ay bakit yung sabat lang ang nakita nila? Kaya nga mga kapatid, kailangan mapansin po natin ito. Ito po ay pinaglikat ng Diyos bilang parusa. Kaya nga, ang sabi niya doon sa Isaya, mapalad ang tao. Oh, at kung titingnan pa natin yung Isaya 58:13, ay ang sabi niya ganito naman yung ating mababasa sa talatang ito, mga kapatid. Sa Isaiah 58, ang talata 13, sabi niya, kung iyong iurong, kita mo na ito, ang iyong paa sa sabat, sa paggawa ng iyong kalayawan, sa aking banal na kaarawan. Ang tawag po ng Diyos sa araw ng sabat, Brother Johnson, mga kapatid, ay banal na kaarawan. At iyong tawagin ang sabat na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal at iyong pararangalan na hindi ka lalakad sa iyong sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong sariling salita. Kung magkagayoy malulugod ka nga sa Panginoon at pangangabayuhin kita sa mga mataas na dako sa lupa at pakakainin kita ng mana ni Jacob, na iyong ama, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. So, tingnan po ninyo yung contrast dito, mga kapatid. Yung mga sumusuway sa Diyos, abay pinaparusahan. At isa sa parusa, doon sa mga malabagin, Brother Johnson, walang sabat. Okay? Kaya yung mga taong nagsasabat, ang sabi niya ay mapalad. So, mapalad po yung may mga sabat. At yung mga walang sabat, ito ay mga pinarusahan ng Diyos, Brother Johnson. Tama. Balik muna sa'yo, sa punto na yan. Ayan. Maraming salamat, Brother Gomer, sa mga inilatag na mga talata, mga kapatid. So kung inyong napansin, ang sagot ni Brother Gomer ay dapat ay i-analyze natin, pag-iisipan nating mabuti kung tama yung inyong pagkaintindi sa talata na sa Usias pa lamang, pinatigil na. At nakalimutan nyo, isama at gamitin yung syntax. Kung ano yung kasama sa mga pinaglikat dyan, ay pati kayo hindi papayag. Kasi ang mangyayari sa Usias pa lang pinaglikat na, ay bakit itong nagsasabi na sa Usias pinaglikat ng Sabat, ay bakit naman nagtuturo na doon sa krus napako ang Sabat? Ano pa ang ipapako sa krus? Kung sa Usias pa lang tapos na. At saka, yun na nga, yung punto ni Brother Gomer, papaalala ko lang, pati yung mga pagsamba. Tapos yung mga pagkain, yung kanilang mga pangunahing pangangailangan sa araw-araw, yung mga ubas na yan, higos na yan, mga langis, yan ay nagpapahiwatig ng kanilang mga essentials na pangangailangan sa araw-araw. Bakit tinanggal? Ayon sa binasahod natin na yung teksto, mga kapatid, malinaw na sila ay sumasamba sa Diyos, pero ginagamit at inihahandog naman nila
mga ani nila kay Baal, yung kanilang mga pakinabang. Kaya nga, napakaganda ng sinasabi sa 8, sapagkat hindi niya naalaman na ako ang nagbigay sa kanya ng trigo at ng alak at ng langis at nagparami sa kanya ng pilak at ginto na kanilang ginagamit kay Baal. Isipin mo yan. Sino bang Diyos ang matutuwa niyan? Binigyan ng pagpapala ang Israel, hindi naman sa Diyos ibinalik yung pasasalamat. Kay Baal ginamit. Ibig sabihin, nagalit ang Panginoon sa kanila. Kaya sila po ay pinarusahan at binawi yung mga blessings sa kanila. Sabi ng 9, kaya't aking babawiin ang aking trigo sa panahon niyaon at ang aking alak sa panahon niyaon at aking aalisin ang aking lana at ang aking lino na sana'y tatakip sa kanyang kahubaran. Alam niyo po yung mga salitang ito? Ito mga binabanggit dito na binawi ng Panginoon, ito yung kanilang mga pangangailangan talaga. Essential so mga kapatid, itong mga bagay na ito. Bakit inalis? Pinagpapala sila ng pinihahandog naman nila kay Baal. Kaya pati po yung kanila pong pagsamba, kanila pong mga pagpupulong, mga kapistahan, ay inalis din, pinatigil ng Diyos pansamantala. At isa pang gusto po naming ipaalam sa mga nagumagamit ng talatang ito, lalo na kay kaibigang Bitalyano Baghukan, naiintindihan mo naman yung Bisaya, ibig sabihin ay yun hong naituro sa inyo ay hindi gaanong napag-aralan. Kasi alam nyo po ba, kapatid, igsuon, abi nimo, sayaw na ako gamay para makasabot ka. Kining gisultihan diri ni Osias ay ang 10 tribes ang Israel. Ang northern part, kay nahati kasi yan southern, northern, Tama, Brother Johnson. At si Uzias ay propeta sa Israel. Sa Israel, hindi kasama hindi sa Huda. Opo, hindi po kasama diyan ang Huda at ang Benjamin sa sinabihan. Siguro tayo na lang din doon sa mga nagpapairal ng ganitong doktrina. Huwag niyo lang gamitin yung Uzias. Nakakahiya kasi sa mga nag-aral ng history. Sablay po talaga Hindi siya pwedeng gamitin kasi lalabas kung totoo yan. Di sa Huda, hindi pinatigil, sa Israel lang. Ay di lalong dispalinghado pong aral yon. Kasi hindi po siya sa buong 12 tribes itinukoy, kundi sa po lang yan, sa northern Israel. part. Sa Israel northern. Sa Israel Kasi nga, po. Brother Johnson, yan ay parusa sa kanila. Kaya nga, paalala, Dapat nilang makita. Kaya ipinatigil ng Diyos yung Sabat, yung kapulungan, yung kapistahan. Ito po ay bilang parusa. paalala ng Diyos sa kanila na sila po ay tumalikod. Kaya nga, pinahintulot ng Diyos na sila ay masalot, sila ay maghirap para kanilang maalala. Basahin ko Tama. po yung 13 at 14, 12 hanggang 14. At aking iwawasak ang kanilang mga puno ng ubas at ang kanilang puno ng igos na siya niyang sinasabi. Ang mga ito ang aking kaupahan na inilagay sa akin ng mga mangingibig sa akin at ang mga yaoy aking gagawing isang gubat at kakanin ng mga hayop sa parang. At aking dadalawin sa kaniya ang mga kaarawan ng Baal na siya niyang pinagsusunugan ng kamangyan nang siya'y nagpaparanyat ng kanyang mga hikaw at kanyang mga hiyas at sumusunod sa mga mangingibig sa kanya at kinalimutan ako, sabi ng Panginoon. Okay. Makita, malinaw po dito mga kapatid na inyong makikita na talagang hindi natuwa ang Diyos sa kanila.
Pero pag tinapos po ninyo ang buong chapter, ay binanggit naman dyan yung restoration. Pag sila'y manunumbalik, ibabalik din sa kanila ng Diyosan. Tuloy niyo pong basahin yan, mga kapatid. Oh. Tingnan niyo yung 14. Na dyan nagsisimula ho yung kanyang payo ng Panginoon sa kanilang pagpapanumbalik. May pangako naman ang Diyos sa kanila eh. Kaya't narito akin siyang hihikayatin at dadalhin siya sa ilang at pagsasalitan ko siyang may pag-aliw at ibibigay ko sa kanya ang kanyang mga ubasan mula roon at ang libis ng akor na pinakapintuan ng pag-asa at siya'y sasagot doon gaya ng mga kaarawan ng kanyang kabataan at gaya ng araw na siya'y sumampa mula sa lupain ng Ehipto. At mangyayari sa araw na yung sabi ng Panginoon ay tatawagin mo akong Esi at hindi mo na ako tatawaging Baali. Kita mo yung pagpapanumbalik ng Panginoon sa kanila? Sapagkat aking aalisin ang mga pangalan ng mga Baal sa kanyang mga bibig, sa kanyang bibig, at siya'y hindi nababanggitin pa sa pamagitan ng kanyang pangalan. At sa araw na iyon, 18 na yaon ay ipakipagtipan ko sila sa mga hayop sa parang at sa mga ibon sa impapawid at sa mga bagay na nagsisiusan sa lupa at aking babaliin ang busog at ang tabak at patitigilin ko ang pagbabaka sa lupain at akin silang pahihigaing tiwasay. Kita mo na yan. Yung mga blessings na binigay sa kanila nang sila'y tumalikod ay binawi ng Panginoon. Kasama yung pati yung kahalagahan ng kanilang pagsamba, mga festival, mga kapistahan, inalis ng Panginoon. Pero, merong good news naman ng Panginoon. Pag sa oras na sila manumbalik, patitigilin ng Diyos yung kanilang kabalasan sa bayang iyon. Of course, kasama doon sabat, hindi pwedeng tuloy-tuloy na yung sabat na wala. Kaya nga sabi ni Brother Gomer, ba't pinag-uusapan pa ito doon? Pagka pinag-aralan po ninyo Bible chronology, tama yung nabanggit ni Brother Gomer, alam po ba ninyo kung anong taon ho itong Osias nito, tinataya kailan, anong taon natupad? At anong taon ito sinabi? Nasa 722 BC. Anong taon po nabihag ang bayan ng Diyos ng tinatawag po nating Babylon? Nasa 597 BC. Siyempre pababa ho yan. So binanggit ito ni Osias, pagkatapos ay nung mga sumunod na ganun ang nangyari po sa kanila. At dahil doon, nabihag po sila ng kalaban bilang paalala. Pero ibinalik sila ng Panginoon, pinalaya uli sa pamagitan ni Cyrus. Ayan, tapos binila sila ng Panginoon doon sa lupang ipinangako sa kanilang mga magulang. So ganyan ho ang pag-aaral ng Biblia, no? Brother Vitaliano Bagukan na kapareho kong Bisayng Dako ay pagtarong o paminaw, pinakamaganda dito ko na lang makinig kasi hindi po naitatama yung inyo pong napakinggan, no? Pasensya na po, mali. Maling gamitin po yan.